Sabi nila, makakakita ka rin ng taong hindi ka sasaktan. Sabi ko walang ganun. Pero may taong mananatili sa'yo kahit nasasaktan. At ako yon. Hi Boss Dan, ako nga pala si John ng Caloocan. Matagal na akong tagahanga at masaya ako ngayon na may sarili ka ng programa. Sa'yo ko gustong ikwento ang karanasan ko tungkol sa pag-ibig kasi ang sarap pakinggan ng mga payo mo. May nakilala kasi akong babae nung college pa ako. Hindi ko siya kaklase pero lagi ko siyang nakikita sa campus. Petite, cute, at may dimples. Wala lang, ang sarap niya lang titigan lagi. Matagal ko na sanang gustong magpakilala sa kanya. Kaso Dan, torpe ako eh. Kaya hanggang tingin na lang muna ako. Tawag nga pala nila sa kanya ay si Chuchu. Hindi ko alam kung bakit pero bagay naman sa kanya. Ang cute din pakinggan. 2019, nakagraduate na kami ng taong minahal ko pero hindi niya alam. Oks naman ako sa ganito. At least kahit papano, nakakaramdam ako ng kilig kahit na hindi niya alam na para sa kanya yun. Hay nako, Chuchu. Naramdaman mo ba kaya yun? Wala rin kasi akong lakas ng loob Dan para ligawan siya ng mga panahon na yun. Kasi sa isip ko, wala akong pera para pang porma. Baka ma-budget lang ako. Bukod doon, aminado rin naman ako. I'm not easy to deal with. I am both affable o madaling kausap at malabong kausap. Forever changing temperament. Natatakot sila or di nila kaya ang mood ko. Madalas nga naisip ko na baka forever na ako magiging single kasi ang hirap kong intindihin eh. Sabi ng kapatid ko, si May, Kuya, para magka-love life ka, lumandi ka. Charis, huwag kang mag-alala. Ako nga, kinakaya ko ugali mo eh. Kaya sure ako na may babae ring babagay sa'yo. Ang hindi alam ni May, meron na akong matagal na gustong pormahan. Kaso, hindi ko alam kung paano. Ang torpe ko kaya. Oh, kaya torpe ako. Torpe sa'yo. Torpe ako. Torpe sa'yo. Di ko masabi at kung paano sasabihin na gusto kita. Gusto kita. Gusto kita makasama. Torpe? O hindi lang talaga willing mag-take ng risk kasi mababaw lang yung feelings? Tanong sa akin ni May. Hindi naman sa mababaw ang feelings, pero natatakot kasi ako na baka ma-friendzone. Ang tanda ko na para dun. Tapos sabi niya, okay lang yan. Confess na para madagdagan na friends mo. Lang yan talaga tong kapatid ko eh. Pero seryoso kuya, walang nananalo sa loto na hindi tumataya. Walang mangyayari kung parati kang torpe. You will only miss the opportunity to be with the one you love. Express your intention. Kung nabasted ka, okay lang. At least you tried, diba? What if gusto ko rin pala nung girl? Di sayang yung chance, diba? Tama naman si May. But for me, timing is everything. Kaya inantay ko muna magkatrabaho ako bago gumawa ng first move. February 11, 2020, tanda ko pa na sinubukan kong kontakin si Chuchu sa Messenger dahil may trabaho na ako. Sabi ko sa sarili ko, sige, subukan ko na. Chinat ko siya. Nagpakilala muna ako sabay tanong kung anong plano niya sa February 14. Baka pwede ko siyang yayain para maging ka-date ko. Alam kong hindi swabing galawan yon pero malay mo lang naman, di ba? Baka biglang pumayag. Ilang araw ko rin siyang kinulit-kulit hanggang sa napapayag ko siya. February 12, galing po akong work. Nagpunta agad ako sa Dangwa para bumili ng bouquet of roses. Inagahan ko na para hindi maubusan sa February 14. Dumating ang araw ng mga puso. Dala ko yung bouquet.
ang laki. Medyo nakakahiya dahil pinagtitinginan na ako ng mga tao pero go lang. Nagkita kami sa Litex. Sinundo ko siya, Dan. Pumunta kaming Rizal Park. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-date ako kaya tinodo ko na. Tamang kwentuhan lang tapos kumain na rin kami. Grabe. Inabot kami ng 8 PM noon. Pagkatapos, hinatid ko na siya sa bahay nila. Dito na nga nagsimula ang panliligaw ko sa kanya. Araw-araw ko na po siyang sinasabayan pa uwi. Sa Makati siya nagtatrabaho, ako naman sa May Quiapo. May kalayuan, kaya inaagahan ko talagang mag-out sa work para antayin siya sa MRT. Siyempre, may pa-chocolate lagi yan. Hanggang sa isang araw, napachat siya sa akin. Pinapupunta niya ako sa bahay nila. Nagpapatulong siyang ayusin ang kawayan nilang bakod kasi nakakalabas daw yung aso nila. Sakto, wala siyang kasama sa bahay kaya ginrab ko na yung pagkakataon para magpakitang gila sa kanya. Pagkatapos ko magpatayo ng natumbang kawayan, Dan, nagpresenta na rin akong magluto ng lunch. Walang ibang laman yung ref nila kundi hotdog at chicken. Kaya prito lang yung nagawa ko. Nagpasalamat siya sa akin. Sabi ko, wala yun. Ano ka ba? Sagot niya. Para ka talagang tatay ko. Kahit na ang lungkot ng hotdog mo. Aray ko naman. Nakakaiyak naman yung matatay zone. Bakit naman bigla kami naging magkapamilya? Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nung time na yon, pero bigla ko siyang tinanong tungkol sa panliligaw ko sa kanya. At kung handa na ba siyang sagutin ako. Nag-antay ako ng matagal. Should tell you this. Dahil never ako nagkaroon ng guts noon. Pero ready na ako ngayon. Sabi niya, ano bang sinasabi mo? Gusto na kita since nung college pa lang tayo hanggang ngayon. Ewan ko ba pero ang saya-saya ko pag nakikita kita. Sagot ko. She was speechless. At biglang tumahimik ang paligid ng sinabi niyang, di ka naman mahirap magustuhan. Marami pa lang talagang mali sa akin at hindi pa ako buo. Nung narinig ko to, ayoko pa sanang bumitaw eh. Nakipag-bargain pa ako, Dan. Sabi ko, hayaan mo lang na mahalin kita hanggang sa hindi ko na kaya. Pero hindi na siya kumibo. 2 years nang nakalipas, Dan, pero mahal ko pa rin siya. Mas mahirap palang mag-move on, no, kung hindi naman naging kayo. Minsan napapaisip ako kailan ko kaya masasabi sa sarili ko na tama na, wala na talagang pag-asa to. Hindi na ikaw ang papangarapin ko. Na-realize ko na kahit pala gaano ka crystal clear ang feelings at intention mo sa isang tao, it will only matter if she loves you back. Otherwise, it's just another nice guy story. Hindi ko naman sinasara ang puso ko ngayon, Dan. Just waiting for the right one at the right time to come along. Itong naranasan ko sa first love at first heartbreak ko, bittersweet. Painful and beautiful at the same time. To the beautiful love I never had. Gusto ko pa rin nakikita ka nakangiti from ear to ear, even if it's not because of me. Tuloy ka lang sa buhay. Continue living your best life. Sobrang na-inspire mo ako in a different level kaya kahit papano na-appreciate ko yung oras na binigay mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Iti-treasure ko lahat ng pinagsamahan natin. I'm slowly accepting na hindi pa siguro ito ang tamang panahon para sa ating dalawa. And I think that's still fine. At least, nagkaroon ako ng chance to get to know you well. Pero kung darating ang time na maisip mong pwede nang maging tayo, mas gagalingan ko pang alagaan at mahalin ka. Salamat ng marami, Boss Dan. Ang kwentong ito ay kwento ni John.
kundi man lumang kanta, tungawin daw hirang sa awit ng harana. Tala-tala ay buslo, sisidlan ng bunga, at pagdating sa tulo, napali ang sanga. Kapos ka palaran, humanap ng iba, laro-larong santa. Tapos ka panata, isara na ang bintana. Haging muntik na matamaan ang puso, haging hindi yun inasahan ng damdamin ko. Oh, haging muntik na matuluyan ang puso, haging hindi ang pinatulan ng pag-amin ko. Oh, oh, oh. Turu, 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 turu. Palaisipan ang pag-ibig, nalilito paminsan, tadhana ay kumapig. Kapos ka palaran, humanap ng iba, laro-larong sagat. Tapos ka banata, isara na ang bintana. Haging muntik na matamaan ang puso, haging hindi yun inasahan ng damdamin ko. Oh, haging muntik na matuluyan ang puso, haging hindi ang pinatulan ng pag-amin ko. Oh, haging muntik na matamaan ang puso, haging hindi yun inasahan ng damdamin ko. Oh, oh, oh. Haging, 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 At yan ang sulat mula kay John sa Caloocan. John, maraming salamat sa pagpapadala mo ng letter sa akin. No? Maraming salamat sa pagsulat, sa pag-share mo ng iyong experience na talaga namang maraming makakarelate na naman, sinasabi ko sa inyo. Pagiging torpe, no? Ito yung parang main topic niya dito, yung pagiging torpe niya, yung hindi niya alam kung paano aamin dun sa babaeng nagustuhan niya simula pa ng college, na nakapag-confess na lang siya ngayong may trabaho na siya. Pero itong pagiging torpe, no? I mean, itong topic na to na hindi ka makapag-confess, alam ko marami sa mga listener natin or sa mga nanonood na makaka-relate na naman talaga, no? At syempre, tayo mismo tito da ninyo napagdaanan natin yan. Pero, babalikan ko lang yung kwento mo dyan, no? Kasi hindi ko rin masabi kasi na ikaw ay isang torpe talagang lalaki. Kasi nakagawa ka naman ng move, no? Naka-step forward ka naman kahit papano. Kasi when you say torpe, talagang ito yung taong hindi niya masabi yung nararamdaman niya. Tinago na lang niya talaga. Binuro na lang niya yung nararamdaman niya. Pero ikaw, na-invite mo pa sa Valentine's date, no? Na-invite mo, nakabili ka pa ng bouquet sa Dangwa, na para sa isang torpeng guy, hindi niya kayang gawin yun, no? Mas pipiliin na lang niya na wag na lang, mabulok na lang yung feelings niya kaysa sabihin niya harap-harapan dun sa girl. Pero ikaw nagawa mo yun. So, we can say na sobrang torpe mo kasi nagawan mo ng paraan. Pero, at the same time, hindi mo rin naman fully kasi masabi sa kanya. At saka, inabot ka ng ilang taon, no, ilang panahon, lumipas
lumipas bago mo nasabi kay girl, kay Chuchu, yung nararamdaman mo. Pero kasi nag-iwan ka ng tanong, no, sa akin na kung ano bang gagawin mo, itutuloy mo pa ba yung panliligaw mo or what? Kasi John, alam mo, yung mga babae, alam nila yan. Alam nila kung yung guy na nag-reach out sa kanila is pangkaibigan lang ba yung intensyon, maging tropa lang ba nila, or more than that, more than pagiging kaibigan yung intensyon. So, alam ko to si Chuchu, ramdam niya, no, na hindi lang basta pagkakaibigan yung gusto mong i-offer sa kanya. At based on my experience, no, karamihan sa mga babae, alam na nila yan. Maniwala ka sa akin. At alam na rin nila kung hanggang saan lang yung kaya nilang ibigay sa'yo. Yung pagtingin na kaya nilang ibigay sa'yo. Kung hanggang friends lang or more than friends. Kaya napaka-importante John, parang John, na makinig ka, no, sa mga clues na binibigay sa'yo ng girl, sa mga the way she talks to you, the way na kung paano niya i-entertain yung mga messages mo or what. Kasi dun pa lang magbibigay na yan ng signs na hindi tayo pwedeng magjowa or hanggang dito ka lang, hanggang friends lang tayo. And I think, no, sa dito kay Chuchu, binigay niya na sa'yo yun, pinakita niya na sa'yo kung hanggang saan lang kayo. Sa mga words na sinabi niya, sa mga payo niya sa'yo, sa mga galawan niya sa'yo, no. So, I think pinakita ni Chuchu na wala. I mean, siguro hanggang friends or konting more than friends, but hindi yung level na jojowain. Pasensya ka na dyan. Yun talaga yung nakita ko sa kwento mo, no? Na meron na, andyan na yung signs. So, okay lang yun. Maniwala ka sa akin, okay lang yun. Kasi laging kung hindi mag-workout dito sa gusto natin, laging merong mas better pa, pero laging merong para sa'yo talaga. Yung talagang alam mo yun, yung mag-workout kayo ng hindi pilit, ng hindi ka nahihirapan, na hindi parang hinahabol-habol mo siya. Kasi sobrang obvious yun sa mga girls na pag interested din sila dun sa guy, iba sila makipag-usap. Iba sila how do you say this? Iba yung trato nila sa'yo. Unlike dun sa mga guy na talagang alam nilang walang chance sa kanila. So, siguro, John, next time, no, tingnan mo yung galawan niya, tingnan mo kung paano siya makipag-usap sa'yo. At marirealize mo na, okay, hanggang dito lang ako. At wala namang problema doon. Maganda nga yun kasi hindi ka na nag-spend ng sobrang daming oras para sayangin or ano mo yun. Kasi yun yung term. Huwag na nating pabulaklakin. Sayang yung oras kasi. Kung pinipili, hindi, baka konting push lang to, baka konting paramdam ko pa sa kanya, maramdaman niya na talagang sincere ako, magbago yung isip niya. Hindi it doesn't work that way Kasi once na ayaw nila or hindi talaga nila trip, that's it. Kahit ano pang effort yung gawin mo, yun na yun. Kaya, babalik ulit sa'yo yung tanong mo, alam mo naman na siguro yung gagawin. Explore. Makipagkilala ka, diba, or what. Pero para sa akin, that's it. Okay na yun. Nasabi mo na yung gusto mong sabihin sa kanya. Kung may effort ka naman, lumabas ka sa comfort zone mo. You've done your part, pare. Kaya, again, thank you so much. Thank you so much sa pag-share mo ng message mo, ng experience mo sa akin. At tama lang din naman. Ako yung nakausap mo. Kasi itong payong binigay ko sa'yo is based on it's really based on my experience. No? Maraming babae akong tinry na parang baka kaya, kahit alam kong out of my league. Kasi may ganun, di ba? Yung kantang out of my league, alam mo na hindi ikaw yung tipong papatulan niya, pero tinatry mo kasi akala mo madadaan sa tiyaga. Ending, sayang lang effort mo. Tapos ikaw pa yung pinakamasasaktan kasi ikaw dinidibdib mo, siya hindi naman. Kaya yun ang masasabi ko sa iyo, San. Kung kaya mo nang mag-move on paunti-unti, gawin mo na. Para sa'yo din yan, pare. Para sa'yo din yan. Okay? So, again, maraming salamat sa pag-send ng kwento mo. Ito si John kasi talagang sa Facebook page ko nag-send, no? Kaya maraming salamat kasi
nakinig ka talaga doon sa mga first episodes natin na dahil wala pa nga kaming Facebook page or official Facebook page, doon nyo na lang muna isend sa Dan Capucion Facebook page at babasahin ko talaga yung letter na ipapadala ninyo at papaayos natin sa ating writer, si Bettina. Yan. Papaayos natin sa kanya para maging smooth sailing yung kwento natin dito sa Love Letters, Kwento Mo Kay Dan. Kaya naman, maraming salamat po sa lalo na doon sa nakinig sa unang 2 episodes natin. Thank you so much, guys. Sobrang na-appreciate ko kayo. Sana you keep on sharing our episodes para marami tayo na makinig dito, magkakwentuhan and all. Kaya I really appreciate you guys. Maraming salamat sa inyo. Ha? Episode 3 na tayo. Pwede na. Kaya naman, dahil dyan, sasabihin ko lang itong tagline ko. Kasi nakaisip na ako ng tagline ko. Talagang sinasabi ko sa inyo. Hindi, at least para sa every ending ng mga stories natin, meron ng tatatak sa inyo, tatandaan ninyo. Okay? Ready na kayo? Kumapit kayo, ha? Okay. Kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung gusto mo ng masasandalan, kwento mo kay Dan. Alright? At para sa'yo dyan, may gusto lang akong itanong. Sa larong hindi ka sigurado kung mananalo ka, at minsan pa nga'y halata namang dehado na, tataya ka pa ba at susugal? O itatabi mo muna ang iyong pagmamahal?